Mapagpalang araw sa ating lahat. Ano man ang ating ginagawa at ano mga sitwasyon natin sa buhay na ito, nawa ang biyaya ng Diyos ay tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kamusta po kayo? Sa video natin na ito ay ating pagsasaluhan ng kapahayagan ng salita ng Diyos na ibinigay at ipinagkatiwala ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, sapagkat nang ang Panginoong Diyos ay nangangaral ayon dito sa Matthew chapter 13. Siya ay nagsasalita ng mga talinghaga. Nanupat ang mga nakikinig ay hindi napag-uunawa. Ngunit ang mga alagad na nagnanais malaman, sinagot sila ng Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa Matthew chapter 13 verse 11, and he answered and said unto them, because it is given to you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not. So there are two groups of people that belong to Jesus, people that belong to Him. They are qualified to know and to understand the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, to those who refuse the Lord Jesus, to them who did not accept Him as He is the Messiah, the Son of the living God, to them it is not given. It means wala silang malalaman, wala silang maiintindihan, bagamat ang kanilang tainga ay nakikinig sa mga sinasabi, sa mga salita ng Diyos, bagamat ang kanilang mga tainga ay ikinikiling para makinig, ngunit sa kanilang kaloob-looban, mula sa kanilang espiritu, sa kanilang unawa, wala silang nauunawaan, kundi puro katanungan. Ngunit sa mga taong nasa tabi ng ating Panginoong Hesus, na sumusunod, sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, sila ay binibigyan ng Diyos ng pagkaalam. Sabi niya, because it is given unto you to know the mystery, na malaman ang hiwaga ng kaharian ng langit. Kaibigan, bago ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Ang content natin ngayon ay The Mystery Revealed. Dito, ating pagsasaluhan ang unawa at kapahayagan ng pagkaalam kung ano ang layunin ng Diyos na nakaukit sa kanyang salita. So dito, makikita natin sa Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 17. Dito, bubuksan ng Diyos ang hiwaga sa atin upang ating malaman ang salitang ito na sinabi ng ating Panginoong Diyos, ng ating Ama. Sa Genesis chapter 2 verse 17. Ang sabi ng salita ng Diyos, but to the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Nang Diyos ay
sinabi niya ang mga salitang ito kay Adan, dito binubuksan ng Diyos ang hiwaga ng kaaway, ng buhay, ng katawan, ng kaluluwa ng tao. From the very beginning, God provide information. The revelation of this word, nang sabi, thou shalt not eat but of the tree of the knowledge of good and evil. Una, ano yung knowledge of good to become evil? Then, kung kakainin, walang alinlangan, tiyak ang kamatayan. So dito makikita natin na ang punong kahoy ay sinisimbolo sa isang persona, sa isang tao. Sa kabuuhan ng Bible, ating mapag-aaralan yung hiwaga ng tinatawag na figurative language through the parable of the Lord our God. So dito, binubuksan sa atin na simula pa lang ng likhain ng Diyos, nag-provide na ang Diyos ng provision to know the enemy of our soul. Pero hindi ng Diyos ibinigay ang unawa. Sapagkat kung naunawa pa ito ni Adan at ni Eva, never nilang gawin ang salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga dito ating makikita na the provision of God to know the enemy of our soul, isang puno na may dalawang uri ng bunga. Una, sabi ng salita ng Diyos, good and evil. Pero sa revelation nito, makikita natin that He is from the side of the goodness of God. He is created for the good purpose of God. Then, because of the splendor and beauty and the reflection of God reflected upon Him, He wanted that glory to become Himself. At ang nangyari, yung goodness ng Diyos, He turned the goodness of God into His evil desire. So dito makikita natin, kaya ang word dito, maliban na buksan sa atin ang hiwaga na ito ng Diyos, hindi natin ito maunawaan. Ngunit ang Diyos ay nag-provide ng revelation sa Ezekiel 28. Dito natin makita na He is a perfect being when God created Him. In the day that God created Him, He is perfect, full of wisdom, full of beauty. Kaya nga dito makikita natin sa Ezekiel na dito nagsimula ang isang puno na nagbunga ng mabuti. Kalaunan, naging masama. So sa Ezekiel 28, ito ating makikita sa verse 11 hanggang sa 15, aking babasahin. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying,
son of man, take up a lamentation upon the king of Tyros, and say unto him, thus saith the Lord God, thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, the gold, the workmanship of thy tabrets and thy pipes was preferred in thee in the day that thou wast created. So makikita natin dito na yung 10 precious stones na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kung i-paraphrase natin itong 10 precious stones na ikinabit sa kasuotan ni Lucifer, siya yung cherub guarding in the Garden of Eden. Siya yung nagbabantay sa halamanan ng Diyos, sa Garden of Eden, sa langit. At ipinagkatiwala ng Diyos yung 10 precious stones as His source of power, strength, to administer according to the purpose of the Father. So, nang makabit ang 10 batong ito at nagre-reflect ito mula sa liwanag ng kalulatian ng Diyos Ama, sa tingin ni Lucifer, siya. Hindi niya nakita, unti-unti siyang nasilaw ng kakinangan ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya nga sa verse 14, sabi dito, thou art unwinted cherub, thou covereth and I have set thee so, thou hast upon the holy mountains of God, thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. So dito makikita natin, stones is a revelation, fire is the word of God. So dito makikita natin na sa Garden of Eden, akyat panaog si Lucifer as the anointed cherub sa mga nagbabagang bato. Atin itong pag-uusapan sa sunod natin ng mga topic. Yung stones of fire. So dito, sa verse 15, ito na yung nakakatakot. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. So dito natin makikita. Ezekiel's revelation, yung mga bagay na pinakita ng Diyos kay Ezekiel, it is before the fall of man. Bago pa nahulog ang tao, inireveal ito ng Diyos kay Ezekiel na bagamat si Ezekiel ay nasaan yung tao at nasa katawang tao, yung revelation na tinanggap niya ay before pa nagkaroon ng tao ang lupang ito. So, sa madaling sabi, pupunta tayo sa Genesis. Alam ng Diyos, kapag lilikhain niya ang tao, nagtanim siya ng 2 uri ng puno. Puno ng buhay at ang puno ng pagkilala ng mabuti at masama. Ang ibig sabihin, probisyon ng Diyos, darating ang kapanahunan,
ihahayag ng Diyos ang kaaway ng tao. Ang kaaway ng kaluluwa ng tao, ang kaaway ng buhay ng tao. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kang kumain sa bunga ng punong yan ng pagkilala ng mabuti at masama, sapagkat sa oras na ikaw'y kumain yan, tiyak ang iyong kamatayan. So dito, makikita natin, Satan or Lucifer is created according to the goodness of God. Lucifer is created according to the perfection that God has planned for him. But all that God has planned for him, he turned it into his own evil and wicked ways. So dito makikita natin, knowledge of good and evil, it means moral teaching. Moral teaching, yung pagkilala ng mabuti at masama. Wala dito ang buhay, sapagkat ang buhay ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung paano naging evil ang good, nakita sa Ezekiel yung kasalanan. At ang kasalanan ay inireveal ng Holy Spirit kay Isaiah. So si Isaiah, sa kanyang kapanahunan, tumanggap siya ng kapahayagan, katulad din ng kapahayagan na tinanggap ni Ezekiel bago pa man ang tao dito sa lupa, sapagkat ang vision na nakita, ang revelation na tinanggap ni Isaiah ay patungkol sa mga bagay na nangyari sa langit. So dito makikita natin sa Isaiah chapter 14 verse 12 na kung ano yung kasalanan na sumibol sa puso ni Lucifer. Isaiah 14 verse 12 to 15. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? Thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. Dito sinilang yung the five I will of Satan. So, makikita natin dito kung dadalhin tayo ng Holy Spirit sa mga talatang ito at bibigyan tayo ng Holy Spirit ng unawa, ng pagkaalam, sapagkat we are belong to Jesus. Those who claim that they have faith in God, but they do not belong to the Lord Jesus, they will not receive the revelation coming from God. They will not receive. All that they know, all that they have is, they have a common knowledge of understanding. It is called the moral teaching. So dito, makikita natin na yung five I will ni Satan, dahilan para paalisin siya sa langit. So dito makikita natin, and yet thou hast brought down to hell, to the sides of the pit. Kaya nga, dito makikita natin na yung kasamaan ng Diablo ay nagmula sa kabutihan ng Diyos
na ang kabutihan ng Diyos, ang plano at layunin ng Diyos ay gusto niyang abutin ang Diyos, gusto niyang pantayan o higitan pa ang Diyos. Sapagkat sabi niya, I will ascend the heavens. I will exalt my throne above the... Gusto niyang maghari. Gusto niyang siya'y sambahin. At gusto niya kung saan masigit siya sa Espiritu ng Diyos. Dahilan para ibinagsak siya, ibinaba siya sa kalimdalimang hukay. Now, ang Genesis 2:17, ito ay probisyon ng Diyos na hindi natin pwedeng baliwalain. Sapagkat pag binaliwala ito ng tao, tiyak ang kanyang kaparusahan. Tiyak ang kanyang kamatayan. Kaya nga dito makikita natin na nang ginawa na ng Diyos ang tao. Lingid sa kaalaman ng tao sapagkat hindi ng Diyos ibinigay sa kanila ang kaunawaan. Dumating ang panahon sa Genesis 3, yung word na maging tulad sa Diyos kapag kinain nila ang bunga, yun ang desire ng dyablo na ipinasa kay Adan at Eva na maging Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang dyablo ay hindi sumusuko kahit hanggang sa kasalukuyan. At ayon sa ayon sa Matthew 13 verse 1 to 9, tatlong bahagi ng kabuuan ng population ng tao sa buong sangkalupaan ay nakuha ng dyablo. Sapagkat sa Matthew 13 verse 1 hanggang sa unahan, dito isinalita ng ating Panginoong Hesus yung talinghaga. Yung talinghaga na kung saan ang lahat ng salita at sinalita ng Diyos para sa kanyang manilikha, para sa mga tao, tatlong bahagi nito kanilang binali o wala. Isang bahagi lang meron ang Diyos. Una, anong sabi ng salita ng Panginoong Hesus? Naparito ang mga hasik upang maghasik. Una, sa tabi ng daan. Sa tabi ng daan, nahulog ang mga binhi, tinuka ng ibon na walang saysay. Ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay nahasik sa batuhan. Ang madaling sabi na walang kabuluhan. At ang ikatlong binhi ay nahulog sa dawagan at ininis ng dawag ang salita ng Diyos na dapat hindi lumago, hindi nakapamunga. So tatlong field, tatlong kinalagyan ng salita ng Diyos na nabaliwala ang salita ng Diyos. So ang ibig sabihin niyan, kung i-mathematical estimate natin ito, 100%, 75% yung nakuha ni Lucifer. Sapagkat sa kaapat lang na field, yung binhi na nahulog sa good ground. Good ground. Wala siyang kasamang good and evil, kundi good ground. Ito ang puno ng buhay, ang ating Panginoon Hesus. So sila na tumanggap ng kapahayagan sa ating Panginoong Kristo na nanatili at nagkaroon ng gutom at uhaw sa kabila ng persecution, sa kabila ng gutom, uhaw, pagod, sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Hesus, sa kabila ng kanilang mga sakripisyo,
nanatili sila sa Panginoong Hesukristo at tumanggap sila ng unawa ng pagkaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Kaya nga dito, marami ang nagsasabi 1/3. 1/3 daw ang mga anghel na napasunod ng diablo. Pero sa kapahayagan na binigay sa akin ng Diyos, 75%, third part, 3 bahagi. King James Version, hindi siya 1/3, kundi third part, 3 bahagi. Na ang 3 bahaging ito ay pinagtibay ni Mateo sa mga salita na sinabi ng ating Panginoon Hesus, sapagkat nakita ng Panginoon Hesus kung anong nangyari sa ginawa ni Lucifer sa mga anghel na nilikha ng Ama sa sakang kalangitan. So kaya ang Panginoon Hesus ay nagsalita siya ng talinghaga na 3 bahagi, sa daan, sa batuhan, sa dawag, na walang kabuluhan ang salita ng Diyos. So ibig sabihin, sa sangkalangitan ang pattern, 75 ng mga anghel sumunod kay Lucifer. Ang lahat ng mga anghel na yun na hindi pinahalagahan ang salita ng Diyos, na hindi sinunod ang salita ng Diyos, bagkus sumunod sila kay Lucifer, 75%. Kaya nga dito makikita natin sa Revelation chapter 12 verse 3 to 4. Ang sabi ito, kinaladkad ng buntot ng dragon ang third part of the stars. So dito makikita natin sa Revelation chapter 12 verse 3 to 4. Ang mga salitang ito ay ipinakita kay John the Beloved, kay John the Apostles, na ipinasulat sa kanya. Ang sabi dito sa Revelation chapter 12 verse 3, and there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head, and he still drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. So dito, third part of the stars. There is a mystery word of stars defined in the Old Testament as angels. Kaya nga, kinonfirm ito ni Jesus. Although Jesus first spoke about this revelation in Matthew chapter 13, confirmed the book of Revelation confirmed the same revelation, the third part of angelic being sumunod kay Lucifer. Now, ito ang mahalaga na dapat nating makita. The tree of good and evil is a doctrine. Moral teaching, a doctrinal based on biblical, but without life. So dito makikita natin na kung bakit walang buhay ang knowledge of good and evil. It is a moral teaching, because the only life giver of the world is the Lord Jesus. He came. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa Kanya nilikha ang lahat ng bagay. Siya ang liwanag sa tao. Siya ang liwanag ng buhay. Siya ang buhay. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life.
So without Jesus, without a deep revelation, deep understanding, a deep relationship, a close relationship to Jesus Christ, we are not able to receive revelation, a life from the Father. Kaya nga, nang magtanong ang Panginoong Hesus, ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sa Matthew 16. Ano ang sabi ng mga tao? Anong pagkakilala ng mga tao tungkol sa akin? Sabi ng Panginoong Hesus. Tinatanong niya ang kanyang mga alagad kung ano yung pagkaalam at pagkaunawa ng mga tao doon sa mga lugar na kanilang pinuntahan. At ang sagot ng ilang mga alagad ay, ikaw daw ay si Juan Bautista, ikaw ay si Elias, ikaw ay si Jeremias, isa sa mga propeta. Hindi nila natumbok kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Maya-maya sumagot si Pedro nang sabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Agad sinalo ng Panginoong Hesus si Pedro upang huwag mahulog sa bitag ng pagmamataas. Ang sabi ni Pedro, mapalad ka Simon, anak ni Barjona. Laman at dugo ay hindi mo nalaman yan, kundi sa pamagitan ng aking Ama na nasa langit. The giver of revelation is the Father. The giver of revelation is through the Holy Spirit. So dito makikita natin, God revealed the mystery of Satan. Nasa Garden of Eden, ang buhay ay nasa puno na nagbibigay buhay. Ngunit ang pagkaalam ng mabuti tungo sa kasamaan ay ang diablo. So dito makikita natin, kaibigan, anong uri ng puno meron? Anong uri ng puno naroon ka sumisilong at nakikinabang ng kanyang bunga? Sapagkat sa bunga ng iyong kinakain, malalaman. Ito ang patunay ng ating Panginoon. Nang pumunta ang ating Panginoon dito sa lupa, nagpakahayag siya ayon sa laman, ayon sa anyong tao. Ipinakita, itinuro niya sa tao ang mga hiwagang ito. Understanding of the Scripture, understanding of the prophecy, understanding the fulfillment. Basahin natin yung four gospel, Mateo. From the very beginning, maging ang kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo ay nagmula sa prophecy. So, ang ibig sabihin, ang puno o church o doctrine o denomination na belong kay Jesus, they are able to understand from prophecy to fulfillment. Without prophecy and without fulfillment, they are not belong to Jesus. They are belong to the tree of the good of knowledge and evil. Bakit? Sapagkat moral teaching ang kanilang alam. Good and evil. Meaning, meron silang pagpapasya kung gusto nila sa mabuti o gusto nila sa masama. Kaya nandun yung kanilang will. Pero sa Diyos iba. Sa Diyos iba. Ibibigyan ka ng Diyos ng unawa sa propesya, sa mga sinalita na plano at layunin ng Diyos, then dadalhin ka ng Diyos sa katuparan.
Kaya nga sa si Mateo naunawaan niya na ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay nagmula sa hula, propesya sa Isaiah 7:14, Isaiah 9:6. Kaya nga naman ang dumating ang Holy Spirit, inihanda ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad sa pagdating ng Holy Spirit upang maunawaan lalo ng tao ang prophecy and fulfillment, prophecy from the Old Testament, fulfillment to the New Testament, the prophecy of Jesus in the New Testament fulfilled in the second coming of Jesus. So napakahalaga na makita natin ito, mga kaibigan, mga kapatid. Without the true experience of God, God is a living God. Jeremiah chapter 10 verse 10, God is the true God. He is the living God and the everlasting King. Si Nathaniel tumanggap ng revelation sa John chapter 1 nang sabi niya, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Walang nagturo kay Nathaniel sapagkat first time niyang na-meet si Jesus sa pamagitan ng kaibigang si Philip. Inintroduce ni Philip kay Nathaniel si Jesus, na si Jesus ay fulfillment ng mga sulat ng mga kautusan, ng mga propeta at ng mga awit. Si Jesus ay fulfillment ng naaayon sa laman na anak ni Jose. Kaya ang sagot ni Nathaniel, mayroon bang magandang bagay na nangyari sa Nazaret? Ang sabi ni Nathaniel, sister niya kay Nathaniel, sabi ni Philip, sister niya kay Nathaniel na, halika, sumunod ka lang at makikita mo. Habang papalapit siya, agad binati siya ng Panginoong Hesus. Ipinakilala kaagad ng Panginoong Hesus kung sino at ano ang pangkalaubang pagkatao ni Nathanael. Sabi ni Jesus, narito ang isang Israelita na sa kanya ay walang daya. Si Nathanael, alam niya sa sarili niya. He is a law-abiding citizen. Siya yung taong nananatili sa batas sa natural na kautusan. Siya naman ay nanatiling tapat sa naaayon sa kautusan ng mga Hudyo. Kaya maagad niya na-identify na siya yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng maraming taong lumalapit sa Panginoong Hesus, na-identify kaagad niya. Kaya sagot niya, saan mo ako nakilala? Tanong ni Nathaniel kay Jesus. Sabi ni Jesus, bago ka pa tinawag ni Felipe, na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos, nakita na kita. Mas lalong pinalawak yung kanyang espiritual na pagkaalam at pagkaunawa kung sino yung kausap niya at sino yung nagsasalita sa kanya. Kaya sagot naman niya sa pananampalataya, Rabbi. Rabbi means ikaw ang tagapagturong itinakda ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay hari sa Israel. So dito natin makikita na kapag walang ganong experience ang isang tao, bagamat siya may pagkakilala, may pagkaalam patungkol sa ating Panginoong Hesus, pero kung wala siyang personal divine experience, maaring ang iyong kinakain ay nagmula sa bunga ng pagkilala ng mabuti at ng masama, mula sa produkto ng aral at turo ng dyablo na siyang dahilan ng pagdurusa ng lahat ng tao sa mundong ito. So dito natin makikita na ang Diyos ay nag-provide ng katotohanan, ang Genesis to
17. At ang Panginoong Hesus naman ay nag-provide ng pagkaalam at pagkaunawa sa mga bagay na talinghaga na natatago na misteryo ng Diyos, misteryo ng kaaway ng Diyos, misteryo ng kaaway ng tao. Ibinigay ni Jesus ang unawa. Ngayon, kaibigan, ang tanong, kaninong puno ka umaasa ng bunga para sa iyong spiritual na kabuhayan? Umaasa ka sa aral at turo? Umaasa ka sa kaalaman ng knowledge of good and evil, moral teaching? So, sa moral teaching, laging ipapakilala yung pagkakaiba ng pananampalataya sa ibang pananampalataya at papalabasin na sila ang tama. That's the moral teaching. Pangalawa, ang aral at turo taliwas sa buhay na walang hanggan. Taliwas sa bunga ng puno ng buhay na nagbubunga ayon sa Revelation ng iba't ibang uri ng bunga sa bawat buwan. Ibang uri ang bunga sa bawat buwan, ibang uri ang bunga. So dito makikita natin na ang Diyos ay tapat na nais niya tayo magtagumpay. Ang layunin ng video natin ay upang gisingin tayo sa katotohanan, upang ipaalam sa atin, ipahayag sa atin, una, saan ka nabilong. Kaibigan, isang napakaliwanag na unawa at kapahayagan sa video ito ang nais ipaabot sa iyo. Ang mga taong nanatili na tumatayo o lumalakad sa pananampalataya sa tabi ng ating Panginoong Diyos, sila yung mga taong binigyan ng unawa. Ang tanong, anong unawa meron kang pinanghahawakan mula sa Diyos? Anong uri ng unawa at salita ng Diyos na yung pinanghahawakan na mula sa ating Panginoong Diyos? Kung wala, ito ang panahon. Nilaylay mo ang iyong sarili. Nasaan ka? Anong klase ng puno, anong klaseng doktrina, anong klaseng pagtuturo ang iyong kinakain sa iyong espiritual na buhay?